Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, lalaking nagpositibo sa Mpox nagtungo sa derma clinic at iligal na spa sa Quezon City. 7 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa entrapment operation sa Cotabato City. 203 billion pesos na programa na popondohan ng Excess PhilHealth at GOCC's fund inilathala ng DBM. Ninoy Aquino Day ginunita ng pamilya Aquino at mga taga-suporta. Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Quezon City LGU na nagtungo sa dalawang establishmento sa nasabing lungsod ang 33 anyos na lalaking iniulat kamakailan na nagpositibo sa Mpox. Batay sa contact tracing sa Quezon City Health Department, sa isang dermatology clinic para sa skin consultation at isang iligal na spa sa QC nagtungo ang lalaki at mayroon umano itong nakatalik. Saad ni Mayor Joy Belmonte, agad nag-contact tracing ang LGU at napag-alaman na 41 katao ang nakasalamuhan ng pasyente. 28 sa mga ito ang isinailalim sa quarantine kabilang ang masahista at ilang kliyente ng spa. Agad ding ipinasara ang naturang spa matapos mapag-alaman na wala itong mayor's permit at iba pang dokumento. Paglilinaw naman ni Belmonte, hindi residente ng Quezon City ang nagpositibo sa Mpox. Nakumpiska ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 7 milyong halaga ng shabu sa dalawang dealers na na-entrap sa Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City. Ayon sa PDEA, nasa kustodiya na nila ang dalawang suspect na sina Ebrahim Ginda Esmael at Dali Malaguyak Abdul Karim. Agad na aresto ang dalawang suspect matapos silang mabilhan ng 1 kilong shabu na nagkakahalaga ng 7 million pesos sa isang entrapment operation sa gilid ng Governor Gutierrez Avenue sa Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawang suspect. Inilathala ng Department of Budget and Management o DBM ang listahan ng mahigit 200 bilyong pisong halaga ng priority programs na popondohan ng excess funds ng state-run corporations. Ito ay sa kabila ng kritisismo sa paglipat ng idle funds sa Treasury para sa unprogrammed appropriations. Ipinagtanggol ni Budget Secretary Amena Pangandaman ng panukala ni Finance Secretary Ralph Recto na gamitin ang excess funds ng Government-Owned and Controlled Corporations o GOCCs tulad ng PhilHealth sa iba pang programa ng gobyerno. Paliwanag ng Budget Secretary, kanila lamang sinunod ang General Appropriations Act at ang paglipat ng mga pondo ay base sa batas. Ipinaalam rin ni Pangandaman sa publiko na mayroong 11 priority programs and projects na paglalaanan ng pondo. Sa listahan ng mga proyekto sa government counterpart of foreign assisted projects, proposed salary standardization law at personal benefits ang makukuha ng pinakamalaking pondo. Ginunita ngayong araw ang ika-41 anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino. Sa Manila Memorial Park sa Parañaque City, isang misa ang pinangunahan ni Father Flavie Villanueva na dinaluhan ng mga kaanak ni Ninoy gaya ng anak nitong si Viel Aquino at dating Senador Bam Aquino. Ilang supporters din ng pamilya Aquino ang nagtungo sa kanyang mausoleo upang gunitain ang legasiya ng dating senador. Ilan pang lugar sa bansa ang naggunita sa Ninoy Aquino Day gaya sa bayan ng Concepcion sa Tarlac na hometown nito kung saan isang misa rin at wreath-laying ceremony ang pinangunahan ng LGU. Ginugunita ang Ninoy Aquino Day tuwing August 21 sa isang special non-working holiday, ngunit ngayong taon na inilipat ito sa August 23 Biyernes sa bisa ng Proclamation No. 665. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.